Okay. Magandang gabi mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa gabi ito. Narito po kami, Ama. Kami po ay mag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Apokalipsis Kapitulo 20 versikulo 11 hanggang 15. Ito mga kapatid, ito ang huling paghukom ng Diyos. Ito ang ating pag-aaralan ito. Huling paghukom ng Diyos. Ito versikulo 11. At nakita ko ang isang malaking tronong puti, at ang nakaupo roon, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan, at walang natagpuang lugar para sa kanila. Tumakas at wala silang natagpuang lugar. Mahirap talaga pag ang Diyos maghuhukom na. Tumakas, wala silang natatagpuang lugar. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 11. Dahil ito ang huling paghuhukom ng Diyos. Tumakas ang kanilang presensya. Wala silang natagpuan na lugar. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Hinatulan ang mga patay sa kanilang mga ginawa. Yan ang sinasabi dito. Ito na ang huling paghatol ng Diyos. Lahat ng mga hindi naniniwala sa Diyos, hinatulan ng Diyos. Pero ang mga nananalig at naniniwala at tumanggap kay Kristo, wala nang hatol. Juan 3:18. Walang hatol na. Pero ang mga hindi nananalig, hindi tumanggap kay Kristo, ito ang mga hinatulan ng Diyos. Ito ang huling paghuhukom ng Diyos. 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Hinatulan ang bawat tao sa lahat ng mga ginagawa. Lahat ng mga ginagawang masama.
hahatulan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili ngayon dahil darating ang panahon na ang Diyos ay maghatol. Umiwas tayo sa paggawa ng mga masasama. Iwasan natin dahil ang sabi ng Diyos, lahat ng masama ay hahatulan. Ito ang huling paghatol ng Diyos. Binuksan niya ang mga aklat. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, ngayon pa lang, pag narinig itong minsay na ito, handa ating sarili. Umiwas tayo sa paggawa ng mga masama. Gumawa tayo ng mabuti. Para hindi tayo hatulan ng Diyos. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para makaiwas tayo sa hatol na ito. Yan. 14. Itong sinasabi dito sa 14. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Ang lawa na apoy, ito, ang lawa na apoy. Ito sinasabi dito, ulitin ko pagbasa itong 14. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Ang lawa ng apoy. Yan yung sinasabi dito. Ano itong lawa ng apoy? Ito ang impyerno. Impyerno ito. Ito ang lugar na pinaka mahirap. Pag itapon ang isang tao rito, wala na talaga siyang pag-asa. Wala na siyang pag-asa na maligtas pa. Dahil ito na ang pagkahiwalay sa Diyos. Nahiwalay na ito. Dahil itinapon na siya sa lawa na apoy. Kaya mga kapatid, kaibigan, itong minsay na to, paniwalaan natin ito. Dahil darating itong panahon na ito nga maghatol ang Diyos sa lahat ng gumagawa ng masama. Mga hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, kaya nga sila ay itatapon sa lawa na apoy. Dahil pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Ang Diyos ang may sabi nito nga maghatol siya. Hahatulan niya lahat ng mga masasama. Lahat ng tao nga masasama. Hindi talaga sila umiwas sa paggawa ng masama. Hindi kumilala kay Kristo. Hindi tumanggap kay Kristo. Kaya mangyari ito sa mga taong mga hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya mga kapatid, kaibigan, para makaiwas tayo nitong paghatol ng Diyos, ano gagawin? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo makaiwas nitong paghatol ng Diyos. Dahil darating ang panahon na hahatulan ng Diyos ang lahat ng mga masama. Last verse, 15. Ito ang sinasabi dito sa 15. Pakinggan natin mabuti itong 15. At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa na apoy. Pag hindi natagpuan ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa na apoy. Pag hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa ng apoy. Ayan na ang huling paghukom ng Diyos. Mga kapatid, kaibigan,
Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos at tayo'y mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo'y maligtas. Kaya nga, dito, ipinahayag ang kanyang salita sa buong mundo. Ito mga kapatid kaibigan, ito na ang huling paghukom ng Diyos. Kaya nga mga kapatid kaibigan, ihanda ang ating sarili. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, napakahalaga ang kaligtasan. Napaka-importante ang kaligtasan. Dahil itong kaligtasan, itong buhay na walang hanggan, ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Pagligtas ta, pero pag hindi ligtas, hindi tayo makapunta ron mga kapatid kaibigan. Dahil ang pupuntahan ng mga hindi ligtas, mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, lawa na apoy ang pupuntahan nun. Yun ang pangalawang kamatayan. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong oras na ito, ngayong gabing ito. Baka bigla tayong bawian ang ating hiram na buhay. Hindi tayo naniniwala, hindi tayo tumanggap kay Kristo, tiyak wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Dahil paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka sa kamatayan? Namatay ka kasama ni Kristo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ang sinasabi, nakatawid na sa kamatayan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan, mga kapatid kaibigan, yan ang katiyakan. Nasa pananalig kay Kristo ang kaligtasan. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas para magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin pag natapos ka na bautismuhan? Sundin ang mga utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi sa versikulo 3. Versikulo 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ayan mga kapatid kaibigan ang sinasabi ng Diyos. Ano pang sinabi ng Diyos? Sa Juan 14, versikulo 20. Si Kristo ang may sabi nito. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo? Hindi niya sinabing binura ko na ang aking utos. Tutuparin pag mahal natin ang Diyos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang ginawa ng palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil ang Sabat ay banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Pagkatapos niya, nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito sa mundong ito, pati tayo, nilikha ng Diyos. Pagkatapos, nilikha itong lahat, sa loob ng 6 na araw, sa ikapitong araw, sinabi ng Diyos, nagpahinga siya. Nagpahinga ang Diyos.
Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Nagpahinga ang Diyos para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, tayong mga anak, sumunod sa Kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya ginawa ng Diyos na palatandaan ang ikapitong araw, ang Sabat. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ginawa ng Diyos na palatandaan ang ikapitong araw, Sabat. Ezekiel 20:20. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Sabat ang samba ron, hindi linggo. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Saan mabasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Versikulo 23, mababasa mo ang Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Lahat ng bansa, hindi lang Israel. Mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Dito pa lang sa lupa. Tinuturuan tayo ng Diyos lahat para hindi tayo maligaw. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Walang mga larawan, walang mga rebolto o imahen. Bawal sa paningin ng Diyos yan. Doon, di ka makakita doon sa bagong langit, bagong lupa, nga may mga larawan, imahen, o ano pang mga ano dyan, wala. Dahil ipinagbawal ng Diyos yan. Sambahin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, kumplito ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Jesu Cristo ang tagapagligtas. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi talaga tayo makapangatuwiran sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang ating isip, ating puso, ating buhok natin, bilang ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung tayo ba'y sumang-ayon o hindi. Alam ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe ng Diyos. Ito katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at mangyayari at magaganap. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesu Cristo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Kulit YouTube channel. Ayan. Maraming salamat po, mga kapatid, kaibigan. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sila at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at amot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen.